Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Yes, ma'am. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na at ikalawang linggo. Ang pamagat ng ating aralin ay tuklasin ang pamayanan. Ang layunin natin ay nakakapagbigay ng reaksyon tungkol sa mga balitang lokal, impormasyon at propaganda tungkol sa paaralan at mga gawain sa pamayanan. Ang ikalawa naman ay natutukoy ang mga elemento ng kwento gaya ng tauhan, tagpuan at pangyayari. Ngayon naman ay magbalik-aral tayo sa ating nakaraang aralin. Panuto. Sa lungguhitan ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. 1. Ano, kailan ang iyong kaarawan? 2. Sino, alin ang iyong gurong tagapayo? 3. Ilan, magkano ang baon mo? 4. Bakit, magkano ang tinapay na ito? At 5. Saan, sino ka nakatira? Handa na ba kayong sumagot mga bata? Tara, sagutan na natin. Ang tamang sagot sa number 1 ay kailan. Kailan ang iyong kaarawan? Pangalawa, sino? Sino ang iyong gurong tagapayo? Pangatlo, magkano? Magkano ang baon mo? Pang-apat, magkano? Magkano ang tinapay na ito? At panglima, saan? Saan ka nakatira? Mahusay mga bata! Nakuha na naman ninyo ang tamang sagot. Mukhang handang-handa na kayo sa ating aralin. Ngayon naman ay pagmasdan ang mga nasa larawan. Ano ang ibinibigay sa atin ng mga nasa larawan? Tama mga bata. Ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon, balita, propaganda at anunsyo. Mahinig na ba kayong anunsyo mula sa inyong barangay? Anong anunsyo ang iyong narinig? Tungkol saan ito mga bata? Naalala niyo pa ba? Ngayon naman ay meron akong isang anunsyo mula sa aming barangay. Gusto niyo bang malaman kung tungkol saan ito? Basahin natin ang isang anunsyo mula sa aming barangay. Para sa mga kabarangay, sa unang pagkakataon mula noong nagkaroon ng pandemya, ang ating barangay ngayon ay wala o zero na sa mga aktibong kaso ng may COVID. Kaya naman ay ituloy lamang ang pagtutulungan at pagsunod sa mga protocols upang hindi na muling magkaroon ng positive case sa ating barangay. Salamat po sa inyong kooperasyon. Barangay San Valley, October 27, 2020. Ngayon mga bata, tungkol saan ang anunsyo? Tama, tungkol sa pagkawala ng aktibong kaso ng COVID sa barangay. Anong barangay naman ang tinutukoy sa anunsyo? Magaling! Ang barangay San Valley. Bakit kaya nawalan na sila ng kaso ng COVID positive? Ano sa palagay ninyo mga bata? Tama! Dahil sumunod sila sa utos ng barangay. Sa palagay ninyo mga bata, ano-ano ang mga gagawin ng mga taga-barangay upang hindi na muling magkaroon ng kaso ng COVID sa kanila? Tama, makipagtulungan at sumunod sa mga ipinag-uutos ng barangay tungkol sa safety health protocols upang makaiwas sa sakit na COVID. Mahusay! Ngayon naman mga bata, anong asignatura ang paborito mo? Saang asignatura ka naman nahihirapan? Kanino ka nagpapatulong kung ikaw ay nahihirapan?
Gusto nyo ba ng kwento, mga bata? Habang ako ay nagkukwento, ay ilista ninyo ang mga mahahalagang detalye sa kwento. Narito na ang aking kwento. Tapos na halos ang aking takdang aralin, Ate Athena, sambit ni Bridget sa kapatid. Talaga? Paano mo ito nagawa? Tanong ni Athena. Nahihirapan akong makuha ang sagot. Sinubukan kong sagutan ng maraming beses pero hindi ko talaga nakuha. Ang sagot ni Bridget sabay lapit sa kanyang kapatid. Tiningnan niya ang sagot ni Bridget sa math. Ano kaya ang mali sa sagot mo? Nakakunot noong tanong ni Athena. Mayroon akong magandang idea. Magpapatulong tayo kay Kuya Anton. Isa siyang math wizard. Giit ni Bridget sa kapatid. Nakangiting ipinaliwanag ni Kuya Anton sa kapatid kung ano ang gagawin. Humanga ang magkapatid sa husay ng kanilang Kuya Anton sa math. Sa tuwing kakailanganin ninyo ng tulong sa math, lagi akong nandito para tumulong. Huwag ninyong isiping mahirap ang math. Kailangan lang na ilagay ninyo sa inyong puso. Ang sabi ni Anton. Tinapik ni Mang Jose sa balikat si Anton at sinabing, ipinagmamalaki ka ng ating pamilya. Niyakap ni Mang Jose ang mga anak at sabay-sabay silang tumungo sa hapagkainan. Naibigan ba ninyo ang ating kwento, mga bata? Mabuti kung ganon. Meron akong mga katanungan tungkol sa kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, sina Anton, Bridget, Athena at Mang Jose. Saan naman naganap ang kwento? Magaling, sa bahay. Ano naman ang suliranin sa kwento? Magaling, hindi masagutan ni Bridget ang gawain sa math. Ano naman ang naging kalutasan sa kwento, mga bata? Tama, humingi ng tulong kay Kuya Anton. Paano naman ibinahagi ni Anton ang kanyang talino? Tama, buong puso niyang tinulungan ang kanyang kapatid sa pagsagot sa math. Anong katangian naman mayroon si Anton na kailangan tularan ng isang batang tulad mo? Tama, pagiging matulungin sa kapatid. Mahusay, mga bata, mukhang naunawaan ninyo ng lubusan ng ating kwento. Para sa ilapat natin, mayroon akong babasahin isang anunsyo mula sa ating paaralan. Handa na ba kayong makinig? Sa 2 ng Disyembre, Martes, sa ganap na 8 ng umaga, ay magkakaroon ng libreng pamimigay ng gatas para sa mga batang kulang sa timbang mula sa 3 baitang. Dahil bawal pa lumabas ang mga bata, ang kanilang mga magulang lamang ang maaaring kumuha ng gatas sa feeding room ng paaralan. Dalhin lamang ang permit at ipakita ito sa feeding teacher. Ngayon naman, mga bata, subukan natin kung naunawaan ninyo ang anunsyo. Panuto, sagutan ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1, tungkol saan ang anunsyo? A. Pamimigay ng bakuna, B. Pamimigay ng pagkain, o C. Pamimigay ng gatas. Ang tamang sagot ay C. Pamimigay ng gatas. Sunod, ayon sa anunsyo, sino-sino ang bibigyan ng gatas? A. Ang mga kulang sa timbang, B. Ang mga sobra sa timbang, o C. Ang mga walang pambili. Tama, A. Ang mga kulang sa timbang. Sunod, saan gaganapin ang pamimigay ng gatas? A. Sa feeding room, B. Sa clinic, o C. Sa kantina. Tama, A. Sa feeding room. Kailan gaganapin ang pagbibigay ng gatas? A. 8 ng Disyembre, Martes, sa ganap na 8 ng umaga. B. 2 ng Disyembre, Martes, sa ganap na 8 ng umaga. O C. 2 ng Enero, Martes, sa ganap na 8 ng umaga. Tama. B. 2 ng Disyembre, Martes, sa ganap na 8 ng umaga. Sino naman ang dapat kumuha ng gatas? A. Ang bata, B. Ang kapitbahay, o C. Ang magulang.
Tama, C ang magulang. Magaling mga bata, nasagutan na naman ninyo ng tama ang ating gawain. Ngayon naman, bilang isang bata, paano mo mapapataas ang iyong timbang? Magtala ng mga gawain kung paano ito mapapataas. Tama mga bata, kumain ng masusustansyang pagkain. Uminom ng gatas. Iwasan ang mga chichirya at ikaw ay mag-ehersisyo. Mahusay mga bata, ngayon naman ay dumako na tayo sa pagtataya. Ngayon naman mga bata, sabayan niyo akong magbasa ng napapanahong balita. Handa na ba kayo? Ang Pilipinas ay dinaanan ng matinding mga bagyo nitong mga nagdaang linggo. Nauna ang bagyong Quinta, sumunod ang bagyong Rolly, at ang mapaminsala sa lahat ay ang bagyong Ulysses. Marami ang binaha, nawalan ng bahay at pagkakakitaan. May mga binawian din ng buhay. Ngunit sa kabila nito, marami pa din ang handang tumulong. Nariyan ang mga rescuers, mga pribadong individual at ang ating pamahalaan. Marami din ang nagpaabot ng tulong material at higit sa lahat ay panalangin para sa lahat ng Pilipino na nasalanta ng bagyo. Naunawaan ba ninyo ang ating binasa? Ngayon, lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng pagtulong sa kapwa at X kung hindi. Narito na ang sagot. 1. Check. 2. Check. 3. X. 4. Check. At 5. Check. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Magaling! Narito na ang ating huling gawain. Likhain natin. Magkakaroon ng paghihigpit sa Don Bosco, Parañaque City dahil sa nararanasang pandemya na COVID-19. Ipinagbabawal ang paglabas ng mga batang edad 16 pababa, kailangan na rin ang palagiang pagsusuot ng face mask at pananatili sa loob ng bahay. Bilang isang mag-aaral na nasa ikatlong baitang, sumasang-ayon ka ba o hindi sa paalalang ito? Bakit? Ipaliwanag ang iyong sagot. Hanggang dito na lamang mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Paalam!